Tumayo si Yang Chen mula sa kanyang upuan at pinunasan ang malangis na kamay ng isang napkin. Sige, samahan mo ako. Saan? Nag-aalala ang asukal sa asukal na pauwiin siya ni Yang Chen. Pumunta at maghanap ng high-end na internet cafe. Internet cafe. Napangiti si Sugar Candy. Tito, ang galing mo, hindi lang niyayaya akong kumain, kundi dalhin mo rin ako sa internet. Ngumiti si Yang Chen Xiao. Huwag kang mag-alala, wala akong balak na makipaglaro sa iyo. May gusto akong ipakita sa iyo. Anuman ang tanong tungkol sa asukal, si Yang Chen ang namuna at lumabas. Sa daan, ang asukal sa asukal ay dumidikit sa gilid ng katawan. Sa paglalakad ng dalawa ng ilang 10 metro, nakakita sila ng isang malakihang internet cafe na may chain of properties. Sa internet cafe, hiniling ni Yang Chen ang pinakamahal na solong tao na bakante sa internet. Mas curious ang asukal sa gilid, hindi ko alam kung ano ang gustong ipakita sa kanya ni Yang Chen, kaya ang mahiwagang sikreto ay ihiwalay. Tito, ayaw mo akong kausapin sa internet cafe. Sabihin mo, hindi maiwasang magtanong ni Sugar na nahihiya. Saan? Hindi sinabi ni Yang Chen ang sinabi niya. Ang Sugar Candy ay pula at namumula. Iyan bang klase ng intimate na bagay? Oh. Bakit pumili ng mga internet cafe, kahit na ito ay isang hiwalay na silid, ang mga tao ay makakaramdam ng kahihiyan? Tiyo, ang sama mo talaga, tulad ng tono na ito. Panipi. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Chen ang kahulugan ng Sugar Candy. Diretso niyang inabot ang noo nitong dalaga. Anong iniisip mo buong araw? Ganun ako ka-abnormal. Mukhang, mahinang sabi ni Sugar. Hindi pinansin ni Yang Chen ang sira-sirang gimmick ng panahon ng tagsibol. Pagkapasok sa isang maliit na silid, binuksan niya ang computer at nagsimulang mag-internet. Sugar Candy na nakatayo sa likod ni Yang Chen, hindi na nagbibiro, matiag ang nanonood. Matapos buksan ni Yang Chen ang browser, mahusay siyang nagpasok ng web address. Pagkatapos ng enter key, isang kakaibang larawan ang lumitaw sa pahina. Ang buong screen ay na-blackout, at pagkatapos ay isang maputlang gintong hugis singsing na bagay ang lumitaw sa gitna, at ang hugis singsing na bagay ay nahahati sa 2 layer sa loob at labas. Nagsimulang mag-input si Yang Chen ng iba't ibang English subtitle at numero sa blankong espasyo sa loob at labas ng ring object. Sa likod ng asukal sa asukal, nalaman ko na ang website na pinasok ni Yang Chen ay naging isang hilera ng asterisk. Hindi ko makita kung ano ang partikular na URL, ngunit ang haba ay higit sa 20. Ang mas nakakatakot ay ang bilang ng mga karakter na ilalagay sa 2 singsing ay lumampas sa 100 sa nakaraan. At lahat ng mga ito ay naging asterisk na mga simbolo, na malinaw na mga bagay tulad ng mga password. Nang pumasok si Yang Chen, ang 2 bagay na hugis singsing ay nagsimulang umikot, lumiko sa isang tiyak na lawak, na parang natapos ang pagkakatugma, at pagkatapos ay nawala sa screen. Uncle, it's so cool. Account mo, wala pang 100 ang password. How do you remember to live? Ang asukal ay hindi kapanipaniwala. Ang puso ni Yang Chen, na nakasanayan ng maalala, sa kanyang lakas sa utak, ang 1,000 ay isang sulyap din. Ngunit casual na ipinaliwanag. Higit pa sa paglalaro. Oh. Tapos black na yung screen, Tito, ano gusto mong makita ko? Inaasahan ito ni Sugar. Tumingin si Yang Chen sa paligid at kinuha ang headset earphones mula sa drawer sa ibaba. Pagkatapos kumonekta sa computer, sinabi niya kay Mai. Larawan. Sa sandaling bumagsak ang boses, nawala ang itim na kulay sa screen ng computer, at lumitaw ang isang larawan ng isang album. Mayroong maraming mga kategorya sa loob nito, at ang bawat pabalat ng kategorya ay ang pangalan ng klase. Muling nagsalita si Yang Chen, ngunit ang salitang ito ay hindi Ingles o Chinese. Parang asukal, ngunit ito ay isang wika na medyo maliit, ngunit hindi ito masasabi. Nang matapos ang salita, may larawan ng isang katutubong nayon na may sari-saring damong bahay na pinalamutian ng mga kulay na totem. Ang labas ay isang pares ng siga, at iba't ibang bungo ng hayop ang ipinasok bilang mga watawat sa labas ng bahay.
Sa di kalayuan ay ang mga bundok na nababalutan ng nyebe, at sa ibaba ay ang inosenteng dilaw na damuhan. Tito, saan po ito? Tanong ni Sugar, naakit na siya sa lahat ng kakaibang bagay. Sinabi ni Yang Chen na may simpatiya. Ito ay isang katutubong nayon ng Afrika na tinatawag na Budi Alama. Sa isang damuhan sa Central Africa, bagaman kabilang ito sa teritoryo ng isang bansang Aprikano, ito ay halos isang hindi pinamamahalaang primitive na lugar. Ang nayon at ang ilan sa parehong ang mga katutubong nayon sa paligid nito ay nagpapanatili pa rin ng pang-aalipan sa primitive na lipunan. Lumalaban sila sa mababanggas na hayop, lumalaban sa init at lamig, madalas na hindi kumakain ng sapat sa loob ng ilang araw, at kailangan nilang magbuhos ng dugo dahil biglang nauubos ang tubig. Tubig. Ang mga Diyos ng bundok na kanilang sinasamba ay hindi kailanman pinagpapala. Ang ilan sa kanila ay may sakit at diretsyong itatapon sa ilang nang walang sinuman, kakainin ng mga hayop, dahil sila ay natatakot sa pagkalat ng sakit, at sila ay walang kapangyarihang magpagaling. Maririnig si Sugar, nakakaawa sila, paano magkakaroon ng ganoong lugar sa mundo? Tiyo, paano ka magkakaroon ng mga larawan doon? Nakapunta ka na ba doon? Mga 6 na taon na ang nakalilipas. Dahil mayroon akong ilang mga bagay. Kailangan kong manatili sa lugar na iyon ng kalahating buwan. Dahil walang anuman sa proseso ng paghihintay, kumuha ako ng ilang mga larawan gamit ang isang espesyal na kamera, sabi ni Yang Chen, 6 na taon na ang nakakaraan. Siya ay wala pang 18 taong gulang. Pagkatapos, ipinasa ni Yang Chen ang sound control at ibinalik ang ilang larawan, lahat ay naglalarawan ng mga eksena sa buhay ng mga orihinal na naninirahan sa nayon. Hinubereng sila at tinakpan ng pintura. Ang mga lalaki, babae at bata ay pawang itim at itim, kumakain ng nakakapasong karne ng ligaw na hayop. Sa isang larawan ng matamis na asukal na mukhang pula, ginagawa ng mga katutubo na ito ang susunod na henerasyon ng mga bagay sa labas. Ito ay isang maliit na lipunan na nararamdaman na ganap na wala sa tunay na mundo. Para silang isang espesyal na grupo na inabandona ng mundo. Ang bukang liwayway ng sibilisasyon ng tao ay hindi kasama sa kanila libu-libong taon na ang nakalilipas. Bumaling ako sa isang larawan ng isang cottage sa isang katutubong nayon. Sa larawan, isang babaeng taga-nayon ang nakahiga sa isang kama na gawa sa mga bato at dayami. Sa kanyang katawan, gumapang siya ng isang sanggol na parang sanggol na matagal nang hindi na ipanganak. Napapaungol ang kanyang ina. Sa kabilang gilid ng kama, nakaupo sa isang batang babae na may daliring dumidila, nanlaki ang mga mata at napatingin sa kapatid at ina. Tito, ano po ito? Tanong ng asukal. Itong babaeng ito ay isang balo sa baryo. Nang ang kanyang asawa ay pinatay ng isang cheetah, iniwan lamang niya ang bata. Ngunit sa loob ng 2 buwan, ang babae ay nagka-cholera, patuloy na natatae, at siya ay payat at payat. Ang mga mommies ay pareho. Nang kinunan ko ang litratong ito, patay na ang babae. Ngunit hindi alam ng sanggol na lalaki na patay na ang kanyang ina. Gutom siya at gustong uminom ng gatas, kaya umakyat siya sa dibdib ng ina, ako ay naninigarilyo. Gayunpaman, ang isang babae na nahukay at naging bangkay ay maaari pa ring pakainin ang kanyang anak. Ang maliit na babae sa tabi ng kama ay ang panganay na anak na babae, at siya ay gutom na gutom dahil walang tagalabas na magbibigay sa kanila ng pagkain. Pero alam niyang patay na ang nanay niya, kaya nanatili lang siya sa kama at pinagmamasdan ang kapatid na sumususul doon, pero sinipsip niya ang mga daliri. Panipi. Ang asukal ay hindi natapos, at ang mga mata ay namumula na. Tito, anong nangyari sa kanila? Namatay ka na ba sa gutom? Ipinilig ni Yang Chen ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting kalungkutan. Hindi sila namatay sa gutom. Bago sila mamatay sa gutom, natagpuan nila ang mga taga-nayon na namatay ang ina. Kinaladkad nila sila palabas. Ang mga kapatid ay naging pagkain ng nayon noong araw na iyon. Lahat tuwang-tuwa, lahat sila ay nakakuha ng isang piraso ng karne, kasama na ang kanilang tinaguriang lolo at lola. Ano? Sumigaw ang asukal sa asukal,
na tinakpan ang kanyang bibig, ang mga luha ay hindi napigil ang dumaloy, paano nila ito magagawa, kumain. Kumain ng mga tao. Para sa kanila. Kung wala ang mga anak ng ina. Ito ay katumbas ng kakulangan ng isang leon. Ang leon na mag-aalaga sa maliit na leon ay maaaring gawing pagkain anumang oras. Mapait na ngumiti si Yang Chen. Alam niya na ang asukal ay maaaring maging napakalungkot, ngunit hindi niya inaasahan na ang puso ng babaeng ito ay napakasimple, diretso siyang sumigaw. Huwag masyadong lumayo, panasan ang mga luha, kumaway kay Yang Chen, huwag mong sabihin tito, shot it, ayoko nang panoorin ito. Tumanggo si Yang Chen at umalis sa sistema. Bumalik ang screen ng computer sa orihinal na desktop, na parang walang nangyari. Tito, ang asukal sa asukal ay tumalikod at nagtanong. Bagaman hindi ko alam kung bakit ka nagpunta sa lugar na iyon, bakit hindi mo sila iligtas, patay na sila, napakaliit pa rin nila, masyadong mahirap. I-save. Paano ko sila ililigtas? Alam mo bang mas maliit ang edad ko kaysa sa iyo ngayon? Inilabas ko ang 2 bata sa prairie. Maaaring ang batang babae, ngunit ang kanyang kapatid, nagpapasuso pa rin. Oras, umiling si Yang Chen at bamantong hininga. Hindi banggitin, paano ko ito iligtas? Ang sitwasyong ito ay mangyayari halos lahat ng dako. Sugar silently, humihikbi ng ilang beses, Tito, bakit mo ito pinapakita, nakakalungkot. Ngumiti at ngumiti si Yang Chen. I want you to make a comparison. As far as they are concerned, ilang taon ka na ba? Kumpara sa akin, bulong ng asukal sa asukal. Paano ko maihahambing sa akin? Kahit na ang aking ama at ina ay hindi maaaring magkasama, ngunit mayroon akong ama at ina mula pagkabata, at hindi ako nagkukulang sa pera, gusto kong bumili ng kahit ano. Bilhin ang ano. Oo, kung ikukumpara sa kanila, napakaswerte mo. Hindi sila maaaring maging katulad mo, kahit umalis sila ng bahay, malaki ang ulo nila tulad ko, dalhin ka sa McDonald's. Nag-tweet si Yang Chen at nagpatuloy. Nararamdaman mo na ang iyong buhay ay pagod, ang pamilya ay hindi masaya, ngunit naisip mo ito, kung gaano karaming mga bata sa mundo, at ang mga kalunos-lunos na pagtatapos tulad nila. Kahit na malapit ako sa iyo, sa tingin mo ang taong masaya sa pamilya ay kapag wala ka pang 18 taong gulang, pupunta ka sa sirang lugar kung saan hindi nangangitlog ang ibon. Maghintay ng mahigit kalahating buwan. May nasasaktan ka, may para sa'yo na isusuot mo para pumasok ka sa paaralan. Ngunit dahil sa isang buwang pag-aaral pagod ka, ang iyong ina ay mahigpit sa iyo, at nariyan ang ideya na maghanap ng lalaki. Nakipagtalo ka sa kanya at tumakas sa bahay. Alam mo, hindi mo alam, ilang tao ba ang pinapangarap mo? Ang mga salita ni Yang Chen ay parang isang pusong natigilan na nanginginig ang asukal, kaya't mananatili siya roon ng ilang sandali. Natahimik sandali ang 2 tao sa maliit na single room, at hindi sila nag-usap hanggang sa isara ni Yang Chen ang computer at bumalik ang asukal sa asukal. Paano, gusto mo na bang umuwi? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Dinilaan ng asukal ang kanyang bibig, hindi. Hindi ko pa naiisip, napakamot ng ulo si Yang Chen sa depressed mood. Bagaman ang mga tao ay may sariling paghihirap ng pamilya, nasa iyo ang iyong kayamanan. Hindi ito maraming bagay na dapat gawin. Ngunit sa palagay ko, mayroon kang ganitong sitwasyon. Ilagay ang iyong sariling ang posisyon ay maliit, ang pananaw ay pinalaki, iyon ay, ang maliliit na bagay ng lingga at bawang, bakit hindi umuwi ng ganito, gumagala sa labas, alam mong may panganib. Ang sugar candy ay tumingin ng diretso kay Yang Chen, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin. Tito, mas lalo kitang gusto. Gusto kong malaman kung bakit ka pupunta sa lugar na iyon. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa mo sa nakaraan. Uncle, hindi mo ba alam na ang isang lalaking may kwento ay gumawa ng isang malaking atraksyon sa isang babae? Don't shift the topic, let's say na babae ka, mabibilang ka bang babae? Sapat na para sabihin sa'yo na bata ka ngayon. Tama na ang sabihing bata ka pa.
hindi umabot sa maturity ng isang matanda. Makinig ka sa akin, ipapadala ko ito. Bumalik ka. Kumbinsido si Yang Chen. Sugar candy drums, mahinang sinabi. Uncle, gusto kong patuloy na makinig sa iyo upang turuan ako. Ano? I like to hear from you, let me feel, parang may tatay na ako. Medyo may pagka-awkwardness sa sugar candy. I don't mean to birth to my father. It is a person who can samahan ako to talk to me. I play together, educate me to take care of my dad. Natigilan si Yang Chen, paano ito direktang may upgrade mula sa kanyang tiyuhin hanggang sa kanyang ama. Sa totoo lang, nakangiting tumingin si Sugar kay Yang Chen. Kung nakahanap si ate ng lalaking parang tiyuhin. Mas katanggap-tanggap ako, but unfortunately, masyado kang flat, though I know na hindi ka ordinary, but a strong woman like my sister. If you really find a man, it must be the so-called successful person. Oy, naghahanap ng taong tumatakbo sa labas buong araw, boring. Hinawakan ni Yang Chen ang ulo ng sugar candy. Gawin mo ang lahat, naghahanap ng lalaki ang nanay mo, pero hindi para sayo. Basta maganda ang ugali, kaya mo yan. Kung may anak kang ganyan, magkakaroon ako. Patay ang sakit ng ulo. Ang sugar candy ay hindi nasiyahan sa lumang paghaplos ni Yang Chen sa kanyang sariling ulo. Kumunot ang ilong ni Xiao Yao, Tito, bagaman inaamin ko na hindi pa ako sapat na gulang, ngunit hindi mo ako maaaring tretuhin bilang isang bata, ang lumang hawakan ay hindi maaaring lumaki. Oo, tapos nang ako kang uuwi ka, sabi ni Yang Chen. Ang asukal sa asukal ay nabasag ng ilang salita, at kinuha niya ang isang maliit na mobile phone at nag-dial ng isang tawag sa telepono. Maya-maya, nakakonect na ang phone, at narinig ang boses ng isang babae. Medyo urgent ang boses mula sa phone. Hoy! Asukal! Masamang bata ka! Saan ka ba nagpunta? Bakit ka lumalabas ng school? Saglit na kinuha ng asukal sa asukal ang telepono, at pagkatapos ay lumapit at sinabi. Ate, mali ako, nagpadala ka ng sundo sa akin. Alam mong mali. Alam kong nadudulas pa rin ang pagkakamali. Alam mo ba kung gaano ito kadelikado? Ikaw. Beauty ate, hinayaan mo pa rin akong hindi bumalik. Ang asukal sa asukal ay nananangis. Malas anak, ilang beses mo na ba akong sinabihan? Tawagan mo si nanay. Tawagan mo si nanay. Talaga, nasaan ka? Sa hilaga ng downtown Commercial Street, hintayin ang kalye. Agad kong pinapunta ang driver sa nakaraan, hindi ka kumikibo, bawal kang umalis. Alam mo ate. Paano ka dumarami, hindi pa naman maaga ang menopause. Tawagan mo si nanay. Tawagan mo si nanay. Hindi na hinintay na matapos ang babae, ibinaba ng asukal ang telepono at huminga ng mahabang hininga. Halos nakinig si Yang Chen sa pag-uusap sa pagitan ng mag-ina ng buhay na kayamanan, at hindi maiwasang mapangiti. Nababalisa ang iyong ina. Hindi, siya ay labis na sabik sa akin paminsan-minsan, maaaring maging marangal sa harap ng mga tagalabas, tinitingnan ko ang mga goosebumps. Sabi ni Sugar na may makitid ng ngiti. Nang makita ni Yang Chen na tapos na ang usapin, kinuha niya ang sugar candy sa internet cafe at ipinadala siya hanggang sa hilaga ng kalye. Biglang may naalala si Sugar at nagtanong. Uncle, the 9th of next month is the birthday of Yuan Yej, will you go that day? Tumingkayad si Yang Chen at tumango. Alam mo bang tinawag niya ako? Hindi niya ako sisigawan. Ang asukal ay parang maliit na buntot. Pwede kayong magkita ulit kapag nakita nyo na. Inaasahan ko na. Walang dapat abangan, at hindi ang makita ang presidente ng bansa. Hindi ito inaasahan ng Pangulo, o ang tiyuhin ay kawili-wili. Walang magawa si Yang Chen. Ang gimmick ba na ito ay isang pambabula o isang chill na tao? Hindi nagtagal, dumating ang isang silver gray na Cadillac na ipinadala ng Sugar Mother. Dalawang bodyguard sa kotse ang tumingin kay Yang Chen nang may pagbabantay at binuksan ang pinto para sa asukal. Sa sandaling umupo ang asukal sa loob ng kotse, bahagyang lumabo ang kanyang mukha. Matapos isara ang pinto,
niyugyug niya ang bintana at biglang nagtanong kay Yang Chen. Tito, kailan ako mature na tao? Naisip ni Yang Chen na ang babaeng ito ay kailangang magpaalam sa problemang ito. Natigilan siya sa problemang ito. Hindi siya pilosopo na palaisip. Naisip niya ito at sinabing, kapag isang araw ay naramdaman mong may bagay na dapat ireklamo sa paligid. Paunti-unti, o halos walang dapat ireklamo, kung gayon hindi ka nalalayo sa kapanahunan. Ang asukal sa asukal ay dumurog sa mga mata, bahagyang tumanggo, at ikan-away ni Yang Chen ang kanyang kamay. Tito Palam. Sa pagtingin sa walang kakayahan na trapiko ng sasakyan, nakahinga ng maluwag si Yang Chen at tumingin sa oras, 3:00 pa lang ng hapon, at wala nang balak na bumalik sa trabaho. Sa isang malungkot na pamilya, naalala ni Yang Chen na hindi siya pumunta para makita ang rosas ng ilang sandali, at nakadama siya ng kaginhawaan sa kanyang puso. Palagi niyang namimiss ang babaeng tahimik na nakatingin sa sarili at walang ganang lumaban. Buti na lang at hindi kalayuan ang Commercial Street sa Bar Street. Hindi sumakay ng taxi si Yang Chen. Mga 20 minutes siyang naglakad at pumasok sa Rose Bar. Ang lahat sa bar ay pareho pa rin, kakaunti ang mga bisita, ngunit ang mga tao sa bar ay hindi na xiaojiao, ngunit pinalitan ni Chen Rong. Si Chen Rong ay naggupit ng maikling buhok. Mukhang malinis at maayos. Mukhang gwapo at magandang babae. Sa ilalim ng impluwensya ng rosas na ito, unti-unting naging kumpiyansa at nakaistilong, malinaw na mga mata gaya ng dati, ngunit nakikita ni Yang Chen na siya ay nakatago ang isang bata ay matyaga. Nang makita si Yang Chen na papasok sa pinto, si Chen Rong ay mukhang masaya, matamis na tinatawag na, Yang Dage. Saglit na hindi nakita ni Yang Chen si Chen Rong at ang kanyang kapatid na si Chen Bo, kaya nagtanong siya. Rong, okay pa ba ang iyong kapatid? Napakagaling ni Kuya. Magazine column writer na siya ngayon, I think mas masaya siya kaysa noong nagtrabaho siya dati. Maginhawang sabi ni Chen Rong. May ilang aksidente si Yang Chen, ngunit isipin mo rin ito. Si Chen Bo ay isa ring high school student sa Peking University. Marahil iyon ang propesyon na kanyang hinahabol. Nang makitang hindi na si Chen Rong ang kahihiyan noong una siyang dumating sa China, siya ang naging nangungunang pinuno sa bar. Hindi niya maiwasang magtanong. Mukhang tinatanggal ni Rong ang kay Xiaojiao, at napakaganda ng performance. Namula si Chen Rong. Kung saan, si Xiaojiao ang naatasan na mamahala ng isang malaking site. Ngayon ang buong West District ay kontrolado na ni Weiwei, at ang mga staff ay napakahigpit, kaya pinalitan ko ito. Lahat, masanay ka na ba? Sinabi ni Yang Chen, syempre, hindi ito magiging isang simpleng purong negosyo sa bar. Huminto si Chen Rong at agad na tumanggo ng nakangiti. Sa katunayan, marami na akong nakita, at ito ay talagang maganda. Nakikita ni Yang Chen na talagang sinasabi ito ni Chen Rong, at titigil na siya sa pagtatanong. Binigyan niya ang maliit na batang babae ng isang nakapagpapatibay na tingin at naglakad sa koridor patungo sa Rose bedroom. Sa pagpasok sa pamilyar na malaking kwarto, nakita ni Yang Chen ang isang eksena na hindi pa niya nakita. Sa gilid ng dingding ng kwarto, may nakapatong na rosas sa puting gown at pijama sa leather chair. Medyo magulo ang mahabang buhok. Ang mukha na walang puting pulbos ay bahagyang mapatla, at ang ilong ay may suot na magandang ilong. Ang pares ng black-rimmed na salamin, na may panulat sa kanyang kamay, ay nagsulat ng isang bagay sa isang booklet, at ang screen ng computer sa mesa ay isang siksik na ulat. Si Yang Chen ang nakahanap ng pinto, at ilang mga sorpreses sa mga mata ni Rose, ibinaba ang panulat, tinanggal ang salamin, at ngumiti. Asawa, bakit biglang dumating sa araw, hindi ka pumasok sa trabaho? Naglakad si Yang Chen sa gilid ng rosas at kinuha ang itim na rimmed na salamin na hinubad. Ang mga salamin ay isang frame lamang, at walang mga lente. Habang naglalaro, ngumiti sila at sinabing, is it time to see my own woman? I thought that my Rose baby has such a working side and it looks like a qualified white collar. Sinong mga white collar worker na nakasuot ng pajama na opisina, tumingkayad si Zhao Wei, at binawi ang pares ng salamin.
Ang ilan sa kanila ay napahiya. Sa katunayan, nagpapanggap sila na parang isang libro, at binibigyan ang iyong sarili ng isang maliit na libro, o pakiramdam na ang pamamahala sa mga account na iyon ay alanganin. Bakit? Pinaplano kong gawing mas malaki ang negosyo ng Baidao kaysa sa Zhou Guanyan ng Dongxing. Nagtataka na tanong ni Yang Chen. Umiling si Rose. How to wash white, the underworld is the underworld. If the world is white, you have to be black. I don't think the gangster are bad. It's just income of the underworld. Kung hindi ka nagbebenta ng droga, huwag magbenta ng tao, magpuslit ng armas, tapos basic. Hindi sapat ang kita. Kaya gumawa ako ng ilang malinis na kumpanya para balanse ang balanse. Sumang-ayon si Yang Chen. Mukhang natanto na ng aking Rose Baby ang tunay na kahulugan ng underworld. Walang maihahambing sa pagitan ng itim at puti. Kapag ito ay mas malaki, ito ay isang ekonomiya, isang modelo ng panlipunang komposisyon. Tulad ng Japan ay nawawala. Yamaguchi Group, tapos magulo ang Japanese society. Kulang sa mafia ang Italy, mapapahiya ang kalahati ng bansa. As long as hindi umabot sa bottom line ng state machine, okay lang na lumaki at lumakas. Mayroong ilang mga kislap sa mga mata ni Rose, at curious na nagtanong. Asawa, Yamaguchi, mafia, kamangha-mangha ba sila? Yang Chenyi, sa mukha ni Rose, pakiramdam ko ay wala nang dapat itago. Pero pagdating sa fine, siguradong hindi uobra, kaya sabi ko. Masasabi ko lang na hindi ako contest sa kanila. Kung may kalaban ako, siguradong hindi. Hindi sila magiging mga kalaban ko. Tulad ng mga Diyos sa langit, huwag makipaglaban sa emperador sa lupa. Tanong ni Rose. Halos. Hindi na nagtanong pa si Rose. Tumayo siya sa kinauupuan niya at iniunat ang tamad niyang bewang. Husband, teka maliligaw ako at sasama sayo. Speaking well, anong oras ka maliligaw ngayon? Wait for the next meal. Pwede bang maglaba ka sa gabi? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Tumingkayad si Rose, lumingon, bahagyang namumula ang mukha, at nagtatanong na nagtanong. Asawa, hindi ka ba pumunta sa akin para gawin iyon? Ano ito? Basta. Yung ganon. Kahit na pamilyar sila sa isa't isa, hindi pa rin masyadong prangka si Rose. Hindi mapangiti si Yang Chen. Rose baby, how can you think so? Kailan pa ako pumunta dito para matulog sayo? Napayuko si Rose at bamulong, kasi ganito ka dati. Akala ko nandito ka ngayon, kaya. Nang makita ang reaksyon ni Rose, ang puso ni Yang Chen ay sumabog sa sakit, at ang imahe ng babaeng ito ay naaalala lamang kapag kailangan niyang magbulalas sa kama. Palagi niyang nararamdaman iyon. Ngunit hindi siya nagreklamo tungkol sa kanyang sarili. Na para bang ang lahat ay tila tama, at palagi niyang binibigyan ang kanyang sarili ng pinakamasigasig na ngiti at handang manatili sa isang maliit na espasyo kasama siya sa maikling panahon. Sama-sama, walang pagsisisi. Biglang naalala ni Yang Chen na hindi pa niya kinuha ang rosas para lumabas kahit minsan. Ang dalawa ay nagkaroon na ng napakaraming orihinal na palitan, ngunit nagkaroon pa sila ng kainan sa pagitan ng mga ordinaryong magkasintahan, nanunood ng sine, at namimili. Tandang padamdam. Ang pinakamahirap tanggapin ang kagandahan ng biyaya. Si Yang Chen ay mukhang gumagawa ng mali, ang tila hindi makatwirang mga rosas, ay hindi makapaghintay na sampelan ang kanilang sariling dalawang sampal. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Yang Chen at ngumiti ng mahina. Baby, magpalit ka lang ng damit, lalabas tayo. Nang marinig ko na lalabas si Yang Chen, naisip ni Rose na nagkamali siya at nagtanong. Asawa, lalabas ka ba? Oo, magandang Miss Rose. Ayaw mo bang maghapunan kasama ang aking kawawang manggagawa sa opisina? Nanghihinayang tanong ni Yang Chen. Kinumpirma ni Rose na hindi siya nagkamali. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakayaman, masaya at nakakaantig, ngunit mas maraming mga pagdududa at hindi likas, na para bang ang lahat ng ito ay hindi makatotohanan. Yun. Tapos nagpalit ako ng damit. Bagamat babae ito,
Halatang mas mabilis magbihis si Rose kaysa sa ibang magagandang babae. Paimpol niyang pinalitan ang mukha niya ng kulay violet na print dress at natapakan ang isang pares ng kristal na kulay na high-heeled na sapatos para matakpan ang kanyang matangkad at mabilog na pig. Yure. Nang walang tukso. Ang magandang mukha ng makeup powder ay walang kapintasan, at pagkatapos ng 10 minuto, lumabas si Yang Chen sa bar. Naiintindihan ko na gustong lumabas ni Yang Chen kasama siya, at mas maliwanag ang ngiti ni Rose. Ang hindi inaasahang sorpresa ay nagpapanaginip sa kanya. Asawa, saan tayo kakain? Hindi pinansin ni Rose ang kakaibang mga mata ng ilan sa mga pulang jingjing na tao sa labas ng bar, at tinanong niya si Yang Chen ng matalik. Naisip ito ni Yang Chen at nagtanong, Rose baby, naalala ko na may kotse ka. Mas mabuting imaneho natin ang sasakyan mo at pumunta sa mas malayong lugar. Hindi nararapat na pumunta ng ganoon ka-late. Lumingon ang maningning na mga mata ni Rose, at kinuha ko ang iPhone ng case na kulay tinta at nag-dial ng tawag sa telepono. Xiao Jiao, nagpadala ng isang tao upang magmaneho ng kotse na binili ko sa unang kalahati ng taon sa pintuan ng bar. Gusto kong gamitin ito. Si Yang Chen ay nanunood ng appointment ni Weiwei. Medyo alanganin, iniisip na ang magkapatid ay tinatawag na gayon, ngunit ngayon ay tinawag na sila ng iba, kahit na ito ay naghahanap sa sarili, ngunit binibilang din bilang isang sibilyan na uri. Wala pang 10 minuto ay huminto na ang sasakyang ipinadala ni Rose sa pintuan ng bar. Bumaba ang driver sa bus at tumingin sa rosas na may pagsamba. Inabot niya kay Rose ang susi ng sasakyan. Direktang ibinigay ni Rose ang susi kay Yang Chen. Hello, mag-drive ka, hindi ako marunong mag-drive. Sabi ng isang babaeng marunong magmaneho, hindi siya magbubukas, maliban sa pagiging spoiled na tao, para lang makatingin sa lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Ang rosas ay pag-aari ng huli. Medyo nagulat si Yang Chen, dahil ang bagong jewel blue na kotse ni Rose ay talagang isang bihirang Lotus, British-born na Lotus sports car sa China. Ang ganitong uri ng kotse ay isa ring sikat na sports car ng high-end na brand sa ibang bansa. Ang espesyal na iconic na estilo ng disenyo nito ay hinahangad ng hindi mabilang na mga mahilig sa kotse. Ang magandang naka-streamline na disenyo ay talagang kaakit-akit sa mga mata ng mga babaeng may-ari ng kotse. Gayunpaman, sa China, si Yang Chen ang unang nakakita nito, kahit na walang ganoong sasakyan sa maliit na museo ng mayamang sasakyan ni Lin Ruoxi. Ano ang pipiliin mo? Tinanong ni Yang Chen ang rosas na buksan ang pinto. Magalang na umupo si Rose, itinali ang kanyang seatbelt, at nahihiyang ngumiti. Pinapatay ko ang mga tao, ipaalam sa akin kung ano ang kinidnap ng mga kidnappers. Hindi ko alam kung ano ang kotse. Ipinakita nila sa akin ang ilang mga larawan at naisip na ang kotse na ito ay maganda. Hindi nasisiyahang sinabi ni Yang Chen. Hindi sinasabi ng pamilya ng babae na pareho sila ng mga boss sa underworld, at hindi magandang dumaan sa mga pedestrian. Ito ba ang amo ng underworld? Nagpout si Rose, pero, tumango pa rin. Nagmamaneho ng Lotus sports car na umaakit sa hindi mabilang na mga dumadaan. Direktang dinala ni Yang Chen ang rosas sa mataas na highway at lumipad hanggang sa isang tabing dagat sa suburb ng China Sea. Maraming high-end na western restaurant dito. Dahil ito ay kinakailangan upang magdala ng pagmamahalan sa iyong sariling babae at tamasahin ang mga magagandang oras sa labas ng mundo, ito ay hindi masyadong simple. Hindi mahalaga kung may pakialam si Rose dito. Ang ginagawa ni Yang Chen ay ibang usapin. Pagbaba ng bus, hinawakan ni Yang Chen ang kamay ni Rose. Teka, bubuksan kita ng pinto. Pagkatapos noon, sa mga mata ni Wei Nai, bumaba si Yang Chen sa bus at umikot ito ng kalahating bilog. Pinagbuksan niya ng pinto si Rose at gumawa ng imbitasyon. Pakiusap, magandang ginang. Pinagmasdan ng mga lalaking waiter sa entrance ng restaurant ang eksena, ngunit sanay na sila at hindi na masyadong kakaiba. Iba't ibang mga rosas. Biglang kinuha siya ni Yang Chen sa labas ng pinto ay napakabihirang. At itinuring din ang kanilang sarili bilang isang prinsesa. Ano ang pakiramdam mo? Awkward,
ngunit ang aking puso ay matamis, ang aking mukha ay nahihiya at namumula. May mga bagay, kahit nagseselos ka, mag-e-enjoy ang mga babae. Pumasok ang dalawang lalaki sa western restaurant sa tabing lawa. Ang buong istruktura ay European wood at bakal. Mayroong maraming mga palamuti tulad ng saddles, horseshoes at knight armor. Ang dilaw at madilim na liwanag ay nagmumula sa makintab na lampshade, na nag-iiwan sa buong restaurant na nababalot ng pagmamadali at pagmamadali. Nakita ni Yang Chen ang rosas na lumilingon sa paligid. Puno ng bagong bagay. Lalo pang naawa. Ilalabas kita para maglaro mamaya, ikaw, kumita ng napakaraming pera, libu-libong tao, ngunit buong araw ay nakakainip sa napakaliit na sa space, ito ay masyadong masama para sa aking buhay. Umiling si Rose. No, I don't think I'm bored after I met you. I was very happy when you were there. Wala ka, naghihintay na mabusog ako. Kung artista ako, sigurado akong luluha ako ngayon, pero sa kasamaang palad ay hindi, pero maniwala ka na muli mo akong ginalaw. Taos-pusong sabi ni Yang Chen. Palaging ginagamit ng babaeng ito ang pinakadirekta at hindi sinasadyang pagpapahayag, na nagpaparamdam sa mga tao ng matinding pagkaantig. Napangiti si Rose. Actually, feeling ko hindi ako bagay sa ganoong okasyon. Kita mo naman, kapag lumalabas ang mga tao, dinadala nila ang kanilang mga bag, at nagsusuot pa ng sombrero para kumain sa ganoong lugar. I just like this suit. Halika, tulad ng bansa. Gusto mo bang bumili ng bag para sayo? Parang hindi mo nakita yung bag, ibibigay ko lang sayo. Inaabangan ni Yang Chen ang pagtatanong. Umiling si Rose. Kung kailangan ko, ang mga tao sa ibaba ay magpapadala sa akin ng daan-daang mga ito. Ang mga supply na tinitirhan ko ay direktang binibili sa maraming dami. Hindi ko kinukuha ang mga bag dahil hindi ko ito kailangan. Kung ito ay isang scabbard o isang holster. Well, kung makakabili ako ng limitadong bilang ng mga klasikong baril na hindi na ipinagpatuloy, mas gusto ko ito. Halatang bumaba ang waiter na nag-akay sa dalawa sa table na nasa harapan niya. Alam ni Yang Chen na natatakot ang kawawang lalaki. Hindi niya napigil ang ngumiti at sinabing, "Baby, di ba sabi mo sa akin, huwag mong laging isipin ang pagpatay at pagpatay, pagsingit ng mga bulaklak, lahat ng uri ng damo, pagbaril lang." Negosyo ng tao ang lumipad. Binigyan siya ni Rose ng puting tingin at hindi na nagsalita. Pagkaupo, humingi ang dalawa ng bote ng 83 anyos na si Lafitte. Napakataas ng presyo ng alak kaya natawa ang batang babae na namamahala sa serbisyo. Gayunpaman, nang umorder si Yang Chen ng steak, direktang humingi siya ng 3 kopya, na naging dahilan ng pagkalito ng batang babae. Itong Ginoo, may mga kaibigan ka pa ba? Tanong ng waiter. Umiling si Yang Chen at sinabing, "Hindi, kumakain ako ng 3. Ang babae ng waiter ay natatakpan ng mga itim na linya at tumakbo palayo sa disyerto. Sinabi ni Rose M.A. Asawa, kumain ng mas maraming gulay, ang pagkain ng napakaraming karne ay hindi mabuti para sa iyong kalusugan. Walang pakialam na ngumiti si Yang Chen. Bagaman ang siyentipikong pananaliksik. Edukasyon sa kalusugan, sinasabi na ang pagkain ng labis na karne ay masama sa katawan, ngunit ang gusto kong kumain ng karne ay isang ugali na nililinang mula pagkabata. Noong mga nakaraang taon, halos dinugol ko ito sa pagkain. Karne at pag-inom. Hindi maganda ang lagay ko. At, Rose baby, mas dapat mong malaman ang tungkol sa katawan ko kaysa sa karaniwang tao. Hindi ako normal na tao. Sa pagtatapos ng araw, medyo mapait ang hitsura ni Yang Chen. Reklamo ni Rose. Ano ang sasabihin mo? Bawal mong sabihin ito sa iyong sarili, hindi ka normal. Alam na hindi gustong sabihin ng babaeng ito, hindi na babanggitin ni Yang Chen ang mga reklamong iyon. Pagkatapos lumabas ng steak, magsisimula siyang sumayaw gamit ang isang malaking kutsilyo. Bagamat hindi gaanong kumain si Rose sa Western restaurant, isa rin itong mayamang pamilya. Napakagaling pa ng tutor. Matikas at marangal ang lasa, at mabagal ang bibig, at natural na uminom ng red wine.
Nagkwentuhan at nagtawanan ang dalawa at napagtanto na simula ngayon, bumalik na sa nakaraan ang mga kagubatan na nangyari noong nakaraang taon. Bagamat ang panahong ito ay hindi mahaba, napakaraming bagay na karapat-dapat gunitain. Sa ulo, biglang kumuha ng bote ng red wine ni Margaret ang waitress at pumunta sa mesa. Nakangiting sinabi niya sa Rosas. Miss, may isang Ginoo na humiling sa akin na ipadala ang bote ng alak na ito at hayaan akong magdala ng isang pangungusap. Para sa iyo. Ano sir, ano? Hindi maintindihan ni Rose ang nangyayari. Sinabi ng waitress. Sinabi ng Ginoo na ang maharlikang ugali lamang ni Margaret ang makakapantay sa iyong kagandahan. Rose natigilan, tumingin sa kabaligtaran Yang Chen, tingnan Yang Chen ay hindi gumanti, bumalik sa serbisyo at sinabi. Ibalik, hindi kailangan. Hindi nagtagal ang waiter. Ngunit hindi nagtagal ay may lalaking nakasuot at sneaker, sumikat ang sapatos, 3 o 7 puntos ang buhok, at lumapit ang lalaking Sven na may gintong baso sa ilong, hawak ang bote. Nagkakahalaga ng higit sa 10,000. World-class na red wine, naglakad papunta sa harapan ng Rosas. Ang babaeng ito. Ang sumpa na si Jiang Wen. Dahil lamang sa paghanga niya sa kagandahan ng ginang. Kaya't nang ahas siyang ipadala ang bote ng red wine na ito, umaasang hindi niya masaktan ang ginang. Direktang hindi pinansin ni Jiang Wen si Yang Chen, sabi sa Rosas na may ngiti at ngiti. Ibinaba ni Rose ang kutsilyo at tinidor, at bahagyang kumunat ang noo. Sabi ko hindi ko kailangan. Itong babaeng ito, sana mabigyan mo ako ng dahilan para tanggihan ako. Naniniwala ako na kung handa mo akong bigyan ng pagkakataon na makipag-usap sa iyo. Hindi ako kakain ng 3 22-ounce na steak kaysa sa isang pagkain. Masama ang dating ng mga bulgar na lalaki. Ang insinuation ni Jiang Wen ay natural na si Yang Chen, na itinatago pa rin ang kanyang kutsilyo at tinidor. Gayunpaman, ang tiwala sa sarili ni Jiang Wen ay isang uri ng pagganap ng kumpiyansa sa sarili, ngunit naakit nito ang matinding kawalang kasiyahan ni Rose. Halatang nagsimulang lumundag ang magandang mukha ni Rose. Sa oras na ito, hinubad ni Yang Chen ang huling kagat ng karne ng baka, pinunasan ang kanyang bibig ng puting tuwalya, at bamantong hininga. Sinabi niya kay Jiang Wen. Oy, mahal ba ang alak na ito? Hindi na bumalik si Jiang Wen to, tumingin pa rin sa Rosas ng may pagkabigla, at sumagot. Si Luffy ay isang red wine queen, ngunit sa bote ng Magellan na ito ay mas mababa pa rin, at hindi mo maintindihan. Ito ang kaso, ngunit sa palagay ko ay hindi ko kailangang maunawaan. Tahimik na tumayo si Yang Chen at biglang inabot at kinuha ang bote sa kamay ni Jiang Wen. Maaaring hawakan ang lakas ni Jiang Wen, at direktang inalis ni Yang Chen ang bote sa kanyang mga braso. Itong Ginoo, anong gusto mong gawin? Sinaman siya ng tingin ni Jiang Wen. Nilero ni Yang Chen ang label ng red wine at kinuha ang posisyon ng red wine bottle. Ngumiti si Chong Jiang Wen. Malalaman mo din agad. Bumagsak ang boses, ang bote ng red wine ay direktang binasag ni Yang Chen. Boom! Nabasag ang isang bote ng alak, tumaylesek ang tuyong red wine, at ang malakas na ingay ay naging kalahating gulat sa mga tao sa restaurant. Nagulat ang ilang kamakailang bisita. Ang sulyap ni Yang Chen, direktang hawak ang bote, nakasquat sa ulo ni Jiang Wen. Tandang padamdam. Tandang padamdam. Namuti ang mga mata ni Jiang Wen, at hindi niya alam kung ang pulang likido ng alak o ang dugo ay dumadaloy pababa. Napaatras siya ng ilang hakbang at nahulog sa mesa. Nawalan siya ng malay. Hoy, hinahamak mo ang dami kong kinakain, kalimutan mo na, walang mangagaw ng babae sa harapan ko. Hindi ba ito ang buhay kasama ko? Inihagis ni Yang Chen ang natitirang bote ng salamin sa bibig ng bote kay Jiang Wen, kinuha ang tuwalya at pinunasan ang kanyang mga kamay. Ang mga tao sa paligid ko ay tumingin sa isa't isa. Ito kahihiyan, at hindi sinabi na mahirap. Jiang Wen ay hindi alam kung paano ang mga tao, lamang na bote ng alak, direkta higit sa 10,000 yuan ay hindi. Sa hiyawan ng ilang babae, nakita ng manager ng restaurant at ilang waiter ang sitwasyon at nagmamadaling lumapit.
Nakita ni Yang Chen na halos pareho na ang kinakain ni Rose. Naglabas siya ng ilang pulang perang papel at inihagis sa mesa at tinanong si Rose. Maglakad. Nahulaan ni Rose na kailangang alamin ni Yang Chen ang taong hindi marunong bumangon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta ito. Sa sandaling ito, halos mapuno siya, at tumanggaw siya, at tumayo at nagplanong umalis kasama si Yang Chen. Samantalang ang lalaki sa lupa na nagbigay ng alak, si Rose ay tamad na alagaan siya. Nakita ng manager ng restaurant ang paghila ni Yang Chen at ang babaeng naging dahilan ng pagsisisi, ay agad na huminto sa harap ni Yang Chen, sinabi na may kaba na mukha. Itong Ginoo, nagulat ka sa ibang mga bisita, paano ka makakatakas ng direkta? Ngumiti si Yang Chen at sinabi. Tapos na akong kumain at umalis, ngunit hindi ko pa nababayaran ang bill. Ako naman, natulala ako sa kanya. Iyon ang kanyang negosyo. Ano ang tungkol sa iyo? Ito ang responsibilidad ng ating restaurant at mayroon tayong obligasyon na protektahan ang ating mga bisita. Yan ba ang bisita mo? Tanong ni Yang Chen. Yes, sagot ng restaurant manager. Muling sinabi ni Yang Chen. Bakit gusto mo akong pigilan? Gusto mo siyang protektahan, ngunit protektahan din ako, kung gayon ano ang problema sa pagitan ko at niya, ano ang gagawin mo? Ang lohika ng manager ng restaurant ay medyo magulo at balisa. Dapat ipaalam din iyan sa pulis. Yun lang, ipaalam mo sa pulis, aalis na kami, wala kang kapangyarihan para ikulong kami. Pagkatapos noon, sinubukan ni Yang Chen na pumunta. Ang manager ay umatras ng 2 hakbang o pinahinto ang ilang mga waiter at sinabing, itong Ginoo, kaya hindi ko maipaliwanag sa biktima, mangyaring manatili dito. Si Yang Chen ay medyo naiinip, ipinikit ang kanyang mga mata at idinilat itong muli. Nakatitig ang manager kay Yang Chen. Sa sandaling ito, biglang, na parang isang marahas at malabo na takot ang bumalot sa kanyang puso. Ang tila murang hitsura ni Yang Chen ay parang isang bakal na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso, na hinahayaan ang manager na halos walang mga binti ang malambot at nakayuko. Pwede ka bang pumunta ngayon? Pwede. Pwede. Pinawisan ng malamig ang restaurant manager at pumikit sa gilid. Habang pinapanood si Yang Chen na umalis, ang lakas ng restaurant manager ay parang palpak, malambot sa lupa. Sa oras na ito, si Jiang Wendy, na nakoma lang, ay bumalik sa Diyos at gumawa ng masakit na kahihiyan. Paglabas ko ng restaurant, nasa maaliwalas na buwan na ako, at ang hangin sa taglagas ay sumasabog at malamig. Marami na ang naglalakad sa tabi ng lawa. Ang mga willow sa gilid ng lawa ay nalanta na ang mga pinong dahon, ngunit ang pulang maple ay ang oras na ito ay bulok. Parang apoy sa ilalim ng ningning ng street lamp. Si Rose ay nasiyahan sa isang tamad na baywang, lumakad sa harap, umatras ng dahan-dahan, at nakangiting sinabi. Asawa, sa katunayan, hindi mo kailangang takutin sila ng labis. Ang manager ng restaurant ay napakahirap din. Ngumiti si Yang Chen. I am also good for him. I went so directly. That is the private grievance we have with the surname Jiang. Sa restaurant niya, siguradong makakaapekto ito sa negosyo ng ibang tao at sa restaurant niya. Tama, ewan ko na lang kung Majay Gising ang makukulit. Buti na lang palitan na ang vegetative, prangkang sabi ni Rose. Ang imahe ni Jiang Wen kay Rose ay kakilakilabot, at sa isang malaking lawak, dahil kinutya ni Jiang Wen ang lalaking mahal niya sa mukha ni Rose. Saglit na naglibot sa lawa ang 2 lalaki bago bumalik sa parking lot at kinuha ang sasakyan palayo sa dining area. Ang daan pabalik ay napakatahimik, dahil ang suburban road na ito ay maluwag at kakaunti ang mga tao na dumarating, kaya ang mga kondisyon ng kalsada ay napakaganda. Ngunit nang bumukas na ang sasakyan sa highway junction, biglang nalaman ni Yang Chen na 7 o 8 itim na sasakyan ang nakahanay sa unahan ng kalsada, na lahat ay nakahanay sa kanilang sariling panig. Kinailangan ni Yang Chen na ihinto ang sasakyan, ngunit kasabay nito, ang 8 sasakyan sa harap, lahat ay nagsindi ng mga headlight. Bukod dito, Xenon modified xenon headlight pa rin ito. Dahil sa nagliliyab na mga ilaw,
nahirapang imulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Ang mga sasakyang sumunod kay Yang Chen ay maaari lamang lumunin. Lahat ay naharang sa pagpunta sa highway. Tiningnan ni Yang Chen ang rosas na nakaupo sa tabi ng kanyang mga mata. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Rose. Mukhang nahulaan din niya na multo iyon ni Jiang Wen. Asawa, dilaan mo ang kanyang templo, bulong ni Rose. Ngumiti ng mapait si Yang Chen. Galit talaga itong lola. Ngayon, ito ang unang intimate outdoor date para sa dalawa. Puno ng saya at emosyon ang mga rosas. May nakilala silang ganoong lalaki na hindi marunong magangat at magsalita. Nasira ang kanyang interes, hindi banggitin ito, wala na. Sa oras na ito, sa kabaligtaran ng liwanag, isang dosenang mga personal na anino ang dumating. Sa ilalim ng puting liwanag, kitang-kita na ang lalaking may puting benda sa harapan at isang mapatla at awkward na lalaki ay si Jiang Wen na nakahiga pa rin sa sahig. At sa tabi niya, ay isang middle-aged na lalaki na may nakasabit na silver na kwintas sa leeg, napakaikli ng buhok, at black suit ang sando. Siya ay naglalakad kasama si Jiang Wen at mukhang kalmado at ayaw. Itinuro ni Jiang Wen ang asol na Lotus na sports car, at sinabi sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Woge, ibig sabihin, isang lalaki at isang babae sa kotse na ito, ang babae ay hindi marunong magbuhat, ang lalaking naglagay sa akin na parang ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakilala bilang si Hauge, ay nagwagayway ng kanyang kamay, at ang isang kabayo sa kanyang likuran ay agad na sumugod, na may hawak na isang bakal na tubo sa kanyang kamay, handa ng puwersahang magpreno. Dahil ang salamin ng sports car ay espesyal na ginagamot, ang panlabas na tao ay hindi malinaw na nakikita sa labas. Kapag nakita nilang walang bumababa sa bus, dapat nilang gamitin ito ng direkta. Si Yang Chen ay natural na hindi maghintay para sa isang tao na kunin ang kotse, o buksan ang pinto at bumaba ng bus, patungo sa macho na kalsada na nasobrahan ng momentum. Hoy, teka, ano ang kaya mong bayaran? Nakita ng kabayo na may bumaba sa bus at huminto para lingunin ang ulo. Hello, itong batang ito. Siya lang ang nanalo sa akin. Hinawakan ni Jiang Wen ang braso ng Panginoon at napasigaw sa galit. Tinawanan ni Hauge si Jiang Wenxi, Jiang Gongzi, masasabi mo ng maayos, tapos na ang tiket na ito, hindi makakatakas ang 1,000,000. Huwag kang mag-alala. Tulungan mo lang akong gawin siya. Pasimulan ang babae, 1,000,000 maliit na kahulugan. Mainit na antong hininga si Jiang Wen, pero Hauge, huwag mo akong hayaang manggulo. Tumawa si Hauge at tinapik ang balikat ni Jiang Wen. Good kuya, tutulungan ka ng kapatid ko sa trabaho mo. Kailan mo ako hinayaang dumaan sa problema? Hanggat ang pera ay naihatid, lahat ay maayos. Pagkatapos nito, ibinaling ni Hauge ang kanyang mga mata kay Yang Chen at tumingin kay Yang Chen ng may labis na interes. Tanong niya, Kuya, itong sasakyan, sa iyo ba? Umiling si Yang Chen at sinabing totoo. Aking babae. Ang pagkaunawa ni Hauge sa sitwasyon, ang orihinal na kapatid ay isang maliit na puting mukha, mabuti, mahaba ay maaaring maging isang mayaman na babae. Ngunit dahil nangyari ang insidente ngayon, ang aking ahaw ay palaging nais na bigyan itong Jiang Gongzi ng isang pag-amin. Kailangan mo pa rin kumuha ang ganda ng bahay mo, at naiinip ka sa kotse. Itong apelyidong Jiang ay nagbibigay sa iyo ng 1,000,000, at nangako kang gagawa ng mga bagay para sa kanya. Bakit hindi mo tanungin, bibigyan ka rin ba namin ng pera, hayaan mong gawin ang apelyidong Jiang? Si Yang Chen ay hindi mabagal-ast. Nagningning ang mga mata ni Hauge. Gusto ko ang proposal mo. Kung makakagawa ka ng presyo na nagpapasaya sa akin, babaguhin ko ang plano. Ang ilog na ito ay balisa, at agad na sumigaw. Hello. You can't do this. We have cooperated so many times, how can you help outsiders deal with me? Malamig na tiningnan ni Hauge si Jiang Wen. Jiang Gongzi, pera ang tinitingnan namin para gawin ang mga bagay-bagay, hindi para tingnan ka bilang tao. Kung mas marami kang pera kaysa sa kanila, natural na magkakapatid kami sa iyo.
Ang mukha ni Jiang Wen ay pula at puti, halatang hindi masyadong galit, at ang kanyang mga mata ay puti at lobo, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito. So, little brother, how much you can produce? Plus the price is less, I will not change the plan. Sabi ni Hauge sabay tingin. Saglit na nag-isip si Yang Chen at nagtayo ng **** laban kay Hauge, na nagsasabing. Ibigay mo ito sa iyo. Kumunat ang noo ni Kuya Hao at nagtanong. Isang daliri, plus 10,000. Ngumiti si Yang Chen at umiling. Siguradong kulang ang 1,000, 100,000 ba yan? Tanong ni Hauge. Umiling pa rin si Yang Chen. 1,000,000. May 2,000,000 ka. Tuwang-tuwa si Hauge. Si Yang Chen ay nakaramdam ng kawalan, at ang ilan ay malungkot na bamantong hininga. Ano ang nangyari sa iyong pera? Hindi mo ba nakita na hinahamak ka ng aking ********? Halos hindi himatayan si Hauge, parang purple sauce ang mukha, kung hindi maiksi ang buhok, tinatayang mapapasingaw. Hawak mo, pinaglalaroan mo ako. Ngumuso si Hauge. Ikan-away ni Yang Chen ang kanyang kamay. Kalimutan mo na, hindi ako interesadong maglaro ng lalaki. Sa wakas ay hindi nakatiis si Hauge. Ngumiti siya at sinabi. Hindi ako interesadong gastusin ito sa iyo. Dahil ang babae sa iyong sasakyan ay tumangging lumabas, pagkatapos ay ibibigay ko siya sa iyo ngayon. Ako ay nasa iyong mukha. Ang mukha, tingnan mo kung ano ang isang lalaki. Pagkatapos noon, humakbang si Hauge sa front passenger seat at binuksan ang pinto. Nang bumukas ang pinto, nakaluhod si Hauge sa parehong lugar, hawak ang pinto sa isang kamay, nakadilat ang mga mata, hindi maisara ang bibig, at natigilan siya. Maingat na binantayan ni Jiang Wen si Yang Chen. Pagkatapos ay tumakbo sa gilid ni Hauge, nakita ang rosas na tahimik na nakaupo sa upuan, ang kanyang mga mata ay puno ng mainit na liwanag. Paano, Hauge, ang babaeng ito ay mabuti. Tila hinayla pabalik sa kaluluwa si Hauge sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang mga mata ay napuno ng hindi kapanipaniwala at matinding takot. Ang buong katawan ay medyo nanginginig, lumulunok ng paglunok ng tubig, mekanikal na lumingon upang tingnan ang mukha ng isang kapatid na baboy, si Jiang Wen, mukha isang manipis na ulap ng galit. Ikaw, ang kulit. Tila ito ang boses ng mga gears, at kinuha ni Hauge ang malaking suntok ng sandbag, at diretsyong pinahid ito sa gwapong mukha ni Jiang Wen. Hoy! Napasigaw si Jiang Wen at napasigaw sa bibig at ilong. Natulala siya on the spot at natulala ng ilang laps. Hinawakan niya ang mainit na nosebleed at halos mapaiyak. Hello! Bakit bigla mo akong sinaktan? Gusto kong harapin mo itong pares ng aso't lalaki. Aso lalaki at babae. Biglang umihip si Hauge ng malamig na hangin mula sa kanyang mga paa hanggang sa noo. Itinaas ang kanyang mahahabang binti at tumingkayad sa dibdib ni Jiang Wen, at iginulong ang hindi mabigat na katawan ni Jiang Wen palayo ng 3 metro ang layo. Sa pagkakataong ito, direktang umubo ng pasa si Jiang Wen, at nawalan ng malay. Ang kawawang tao, na inatake sa pangalawang pagkakataon sa maikling panahon, ay hindi gising. Kumaibot si Hauge at tumalikod, yumuko sa kanyang baywang, ang kanyang mukha ay may ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak, na nakangiti sa walang ekspresyon na rosas sa upuan. Will. The President. I didn't expect it to be you, really. It really was the big water that rushed to the Dragon King Temple. The family didn't know the family. I knew it, ikaw ba? Tapos ako si Ao, basta. Ano? Nakatulog si Rose, mahinahon at mahinang tanong ng mukha nito. Ngunit ito ay tulad ng isang pakiramdam na walang pakiramdam ng kulay. Kaya na Hauge ay ganap na cool, ang kanyang mga paa ay tila damaykit sa lupa, at ito ay mahirap na ilipat sa kalahati ng isang hakbang. Si Yang Chen, na nakatayo sa kabilang panig, ay tumingin sa dramatikong eksenang ito. Hindi ko akalain na lalaki pala ito ni Rose. Wala na siyang balak gawin. Sumando siya sa harap ng sasakyan at tiningnan kung paano nalutas ang rosas.
Ang grupo ng mga nakababatang kapatid na sumama kay Hauge ay nakakita rin ng mga abnormal na sitwasyon, nagbubulungan at nag-uusap kung ano ang nangyayari. Bahagyang bumantong hininga si Rose. Ahaw! Mas magaling ka sa akin. Sumakay ka sa kotse para harangin ang kalsada, palitan mo ang lalaki ng itim na kaldero, manghampas ng tao, mangagaw ng babae, isang piraso ng bibig, ay 1,000,000, 2,000,000, ginawa ko. Hindi ko alam noon, ako may mga talentong tulad mo sa iyong mga kamay. Biglang umiyak si Hauge at sumigaw. Maaari mong pakinggan ang pagpapaliwanag ko sa Pangulo. Ang mga sumusunod na kapatid. Tutulungan siya sa isang bagay, at ang perang dala niya ay binabayaran din sa pagpupulong. Oo, magkano na turnover mo last year? Tanong ni Rose na walang pakialam sa kanya. Sinabi ni Hauge sa ilang sandali, alam niyang hindi ito maaaring magsinungaling, dahil magkakaroon ng talaan ang pananalapi bawat taon. Pagkaraan ng mahabang panahon, kailangan niyang bumulong. 200,000. Tapos gusto mo pang ipagtanggol ka sa kahit ano, diretsyong tanong ni Rose. Ibinaba ni Hauge ang kanyang ulo at ang kanyang mukha ay mabangis, nakakagat ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya makapagsalita. Sumulyap si Rose sa kanya at sinabing, "Isa ka sa mga unang taong mahuhulog mula sa Westlake patungo sa aking Redjing. Kaya hindi ko hinati ang iyong kapangyarihan, maliban sa mga veterano ng ilang mga pagpupulong, ang mga puwersa na mayroon ka ngayon, ganap. Maaring ma-rank sa top 20 sa meeting. Pero hindi ko inasahan na ang mga kapatid na inilagay ko sa ilalim ng iyong kamay ay magiging mga hayagang ito, mga tulisan na humaharang sa daan para manghuli ng mga tao. Dapat alam mo ang aking mga patakaran, at susunod ka ang daan. President, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon." Direktang lumuhad si Hauge sa lupa, taos puso at natatakot. "Ang pagkakataon ay hindi para sa akin, ito ang dapat mong samantalahin. Ikaw ang nasa harapan ko ngayon, hindi ito ang unang beses na ginawa ko ito, hindi kita makokonsensya." Nang magsalita si Rose ay inilabas na niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang tawag. "Kuya, ano pong order?" Dumating ang matalik na tugon mula kay Xiao Zhao. "Xiao Zhao, magpadala ng isang tao upang kunin ang lugar ng 21st block ng Ahaw." Narinig ito ni Hauge, na nakaluhod sa lupa at biglang tumangala at nataranta. Si Xiao Zhao sa kabilang dulo ng telepono ay bumagsak lamang at agad na nagsabi. Naiintindihan ang kapatid na babae. "Huwag mo nang itanong kung bakit." Pagkababa ng telepono, tumingin si Rose kay Hauge. "Let's go. Kahit saan ka magpunta, kung may handang sumama sa'yo, pwede mong alisin. Hindi kita pipigilan sa ilang bagay sa nakaraan." Nilunok ni Hauge ang kanyang lalamunan at umindayog at tumayo. Malungkot ang kanyang mukha at nakayuko siya ng 90 degrees. "Salamat sa Pangulo, hindi ko makakalimutan ang mundo." Pagkatapos noon, tumalikod si Hauge at nagnanais na umalis. Halos saglit lang. Mabilis na umikot ang katawan ni Hauge, hindi ko alam kung kailan nagsimula, kumikislap ang kanang kamay, at hawak ito ng Swiss Army knife, at tumama ito sa tahimik na rosas sa upuan. "Hoy babae! Gusto kitang mamatay." Marahas na tumili si Hao. Natuklasan ni Yang Chen ang intensyon ni Hauge sa unang pagkakataon, ngunit hindi siya tumalon sa harap ng sasakyan upang sipin ang Hauge, dahil alam niyang hindi ito kailangan. Akmang sasaksakin na ng matalim na kutsilyo ang lalamunan ng rosas, biglang umusbong ang isang kamay ng rosas, at nasa palso lang ni Hauge ang kutsilyo. Ang palso ni Hauge ay isang abaka, at ang kutsilyo ay halos hindi humawak. Hinawakan ni Rose ang puwang at hinawakan ang palad niya, inikat ito sa kabilang direksyon. Hoy! Ang dislokasyon ng mga buto ay tumunog, at ang kamay ni Hauge na may hawak ng punyal ay tumungo sa kanyang sarili. Sa paghihintay kay Hauge na bumagal sa sakit, ang kamay na humawak ng kutsilyo ay itinulak kay Hauge mismo. Ang matalim na kutsilyo ay nahulog sa dibdib ni Hauge, at tinusok ang mga baga. Ngumuso si Hauge, yumuko ng ilang hakbang, mahinang bumagsak sa lupa, ang kanyang mga damit sa dibdib ay kinulayan ng matingkad na pula,
walang dugo sa kanyang labi, duling nahihirapang huminga. Si Rose ay nakaupo sa kotse mula umpisa hanggang dulo, sunod-sunod na paggalaw ng mga ulap at tubig, ang bagay na binibiktima sa isang kisap ng mata ay tuluyang nahulog. Nahulog ang puno. Nakita ng grupo ng mga kabayo ang babaeng takot sa amo. Biglang binigyan siya ng amo ng half-dead, at naglakas loob siyang maghintay. Agad siyang sumakay sa kotse at pinaandar ito. Sumakay din si Yang Chen sa driver's seat, isinara ang pinto at pinaandar ang sasakyan. Ang dalawang tao na nahulog sa gitna ng kalsada, ngunit walang mas pakialam, baka mamaya dumating ang mga pulis, ngunit ang pagpatay ay ang mga tao ng Red Jinghui. Ang huling solusyon ay nakasalalay sa rosas. Ano sa palagay mo, ang pagluluto sa umaga at gabi ay pareho? Nang magmaneho ang sasakyan sa highway, napabuntong hininga si Rose nang may panghihinayang at nahihiyang sinabi. Paumanhin, asawa, hindi ko inaasahan na magiging ganito. Bakit mo ba gustong sabihin ito, hindi mo kasalanan ang maging maganda? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Ngumisi si Rose at ngumiti. Hindi, inilabas mo ako sa unang pagkakataon, ngunit dahil hindi ko pinamamahalaan ang sarili kong mga kamay, naging ganito ako. I was very uncomfortable. Sa palagay mo ba ay may magandang simula, ngunit ito ang katapusan ng depresyon, pakiramdam na hindi kasiya siya tungkol sa petsa? Tanong ni Yang Chen. Napaisip si Rose at tumango. May isang punto, ngunit ang buhay ay ganito. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na pagkakataon. Maaari lamang itong maging nakamamatay. Maaaring hindi iyon. Nang matapos si Yang Chen, hindi na niya hinintay ang susunod na high-speed intersection sa bar, at agad na pumasok mula sa pinakamalapit na lower lane. Naguguluhang tanong ni Rose. Asawa, saan tayo pupunta? Hulaan mo. Ngumiti si Weiwei at sinabing. Kaunti lang ang lalabas ko, na kinikilala ang ibang mga paraan. Hindi sumagot si Yang Chen. Habang nagmamaneho sa ilang medyo desyerto na kalye. Nakarating sa isang lugar na napakakapal ng ilaw, napapaligiran ng iba't ibang neon na may kantab na tindahan, abala, kahit na mas maluwag ang kalsada, ngunit dahil sa pedestrian siksik na nagpapahirap sa pagmamaneho sa buong kalsada. Ito ay isa sa mga sikat na night market sa China, at ito ay magiging isang malaking yugto para sa mga tao upang pumunta sa gabi-gabi. Nang sumakay si Yang Chen sa karamihan ng tao na may dalang sapphire blue Lotus na sports car. Agad itong nakaakit ng maraming naiinggit na mga mata, tulad ng isa sa pinakamakinang natanawin sa night market. Nakaupo si Rose sa sasakyan, medyo kinakabahan siya, kahit kaharap niya ang isang grupo ng mga tao na may hanay ng mga machine gun, hindi siya magkakaroon ng ganitong tensyon. Mula sa maliit hanggang sa malaki, hindi pa siya nakakita ng napakaraming tao, hindi pa siya nakakita ng ganito kasiga at kumukulong eksena, hindi pa banggitin, ang naging focus ng lahat. Biglang inihinto ni Yang Chen ang sasakyan at dirdiretsong huminto sa gitna ng night market. Asawa, ikaw. Hinihintay na magtanong si Rose, pinindot ni Yang Chen ang isang button sa itaas ng kotse. Ang Lotus sports car na ito ay isang hardtop convertible, kaya pagkatapos ng simpleng pagpindot, dahan-daang nagsasara ang bubong ng sports car at natitiklop sa trunk. For a time, ang maingay na sigawan, musika, at ingay ng sasakyan sa labas, lahat ng iyon ay pumasok sa tenga ng dalawa. Sina Yang Chen at Weiwei, na nakaupo sa kotse, ay natural na inaalagaan ng lahat. Gayunpaman, dahil alam nila na ang kotse na ito ay ganap na mahal, hindi maraming tao ang napakalapit, sila ay nanunood mula sa malayo, walang alamin kung ano ang gustong gawin ng mga mayayaman na ito. Ang kagandahan ni Rose ay natural na umaakit sa hindi mabilang na mainit na mga mata, na ginagawang hindi komportable si Rose. Nakasanayan na niyang mamuhay ng mag-isa sa dilim, kahit nakikipagpulong siya sa sarili niyang mga tao, medyo tahimik siya, hindi masyadong nakikipag-usap, at ngayon ay napakaraming kinakaharap. Sa sari-saring tingin, bumibilis ang pintig ng puso ni Rose. Lumiwanag ang night market, na nagbibigay liwanag sa dalawa,
na nagbibigay liwanag sa mga itim na tao. Bumalik si Yang Chen at ngumiti sa hitsura ng pagpipigil, ilang walang magawa na mga rosas. Asawa, bakit ganito? Daing ni Rose, namumula ang mukha, at nakaharap sa kanya ang iba't ibang mukha sa paligid, at kinakabahan siya. Dahil gusto kitang bigyan ng perpektong date. Sabi ni Yang Chen, yumuko siya at sumandal sa kanyang mga kamay para hawakan ang malasutlan na jade sa likod ng rosas. Sa malaking towas ng rosas, hinalikan niya ang manipis na labi ng rosas. Pansamantalang huminto ang lahat ng lalaki, babae, at bata sa buong mundo, at maging ang mga tindera na nagtitinda ay pinagmamasdan ang dalawa, binibigyang pansin ang pares ng matapang na magkasintahan. Nang malunod sa mainit na hininga, napagtanto ni Rose na siya at ang kanyang minamahal na lalaki ay naghahalikan sa harap ng hindi mabilang na mga estranghero. Ang ilan ay matigas ang ulo at mahirap na alisin ang mga labi ng seresa, ang mukha ng rosas ay namumula, at ang hinihingal at buntong hininga. Asawa, huwag maging ganito, lahat ay nanonood. Ayaw mo bang halikan kita? Hindi. Hindi. Tapos lagyan natin ng hood. Sabi ni Rose. Umiling si Yang Chen. Kung tinakpan mo, bakit bibili ng ganyang sasakyan? Pero huwag mong bitawan ang talukbong para halikan ito. Nahihiyang ay drill down ni Rose ang ilalim ng sasakyan. Inabot ni Yang Chen at hinaplos ang malambot at mabangong buhok ng susunod na rosas. Sinabi ni Wensheng. Gusto ko lang na makita ito ng lahat. Si Sito Weiwei ay ang babae ni Yang Chen. Hindi siya mabubuhay sa dilim, walang makitang liwanag. Kaawa-awa, ngunit isang masayang babae na gustong magselos ang lahat ng ibang babae. She is better than anyone else, better than anyone else. Mahal ko siya, hindi natatakot sa sino mang tumawa. Pagkatapos noon, muling humalik si Yang Chen. Nagsalubong ang mga labi at ngipin, madilim si Chongzhen. Sa pagkakataong ito, hindi na muling umiwas ang rosas, mahigpit na pumikit ang basang mga talukap, bumagsak ang mga luhang kristal, may halong saya at asim, limang lasa. Hindi mabilang ang mga mata na nakatutok sa pares na ito ng mga lalaki at babae. Lahat ay tila sabik na magsalita at mag-usap, sila ay tahimik, tanging ang musika sa iba't ibang mga tindahan ang patuloy na tumutugtog. Unti-unting nagpalakpakan ang ilang kabataan, unti-unti, mula sa kakaunting palakpakan, maging sa isang grupo, maging sa isa. Nang mapuno ng palakpakan at tagay ang mga manonood, maraming mga kabataang mag-asawa ang hindi napigil ang maghalikan. Ang mga lalaki at babae sa kotse ay nalunod na sa mundo ng isa't isa, at nakalimutan nila kung nasaan sila. Sa malawak na dagat ng mga tao, mukhang napakaliit ng dalawang tao. Pagkatapos ng gabing ito, naaalala pa rin ng ilang tao ang matagal na halik sa sasakyan noong gabing iyon.